What is up guys, and good day sa inyong lahat. Napakaganda ng panahon, ang sarap talaga magbiyahe. So ngayon, isasama ko lang kayo sa biyahe ko papuntang Santa Cruz, Laguna. Kasi meron tayong customer doon na as usual magpapakabit ng D-type card. Pero hindi yun yung pinaka-topic natin ngayon. Yung topic natin ngayon ay kamusta ba talaga tong Zero CRFi 175 sa pang-araw-araw na gamit, sa panghanap buhay, at saka sa pang-long ride, panggala, riding comfort, gas consumption, performance, and everything about dito sa motor na to. So ito nga parang Rusi RFi 175 na to. Hindi ko siya brand new nakuha. Nakuha ko siya second hand na. Nasa 14,000 kilometers na yung natakbo nito nung napunta sa akin. And to be honest, yung performance niya nung napunta siya sa akin, medyo malata na. And given rin na binuksan ko to noon, nung after siguro mga 2 araw pagkatapos ko siyang makuha, sinilip ko yung panggilid, tapos sinilip ko yung kondisyon ng makina. Nakita ko na sa loob siguro ng 14,000 kilometers na natakbo nito, medyo hindi siya na-maintain ng maayos ng dating may-ari. Kaya nung binuksan ko yung panggilid, medyo na siya, medyo may mga kalawang na siya, sunog yung bell, yung mga bola, sobrang na, pudpud. May mga na rin, may mga kanto na rin yung bola. Tapos yung clutch lining niya, halos bakal na lang yung kumakapit. Sobrang nipis na talaga ng clutch pads. Kaya buti na lang talaga nung bago ko to ibiyahe, nung unang biyahe nito, nagkabiti ako agad eh. Given na malapit lang yun, pero kung sakaling hindi ko yung sinilip, baka mamaya doon bumigay yun. Kasi nung sinensyon ko din siya, visit na yan, napakaluwag ng mga drain plug. Kaya nung pagbaba nun lang is konti na lang yung lumalabas. Kaya kala ko nung una nagtatagas na siya, naglilik na siya. So baka kailangan na ng overhaul, kailangan ng palitan ng bagong gasket sa head or sa block, mga valve seal, yung mga piston ring, baka may naglilik sa loob. Yung pala, yun lang yung dahilan kasi inobserbahan ko siya, mga 5 change oil. Hindi naman na siya nagbabawas. Yung trip meter nito nun, nung nakuha ko, 400 kilometers pa lang yung natakbo. Ngayon, sa 400 kilometers na yun, sabi nung may-ari, kaka-change oil niya lang daw. So, ako tiwala ko. Pero, syempre, nung bago ko gamitin, sinigurado ko siya. From which, dun ko nalaman na, ayun nga, parang nagbabawa siya ng langis. Ang luwag yung drain plug niya. So, yun yung pinakauna kong suspetsya doon, which is tumama ako doon. Hinigpitan ko yun, tapos change oil ko siya. Hanggang ngayon, ito, gamit na gamit ko na siya sa mga biyahe, sa mga long ride. Lagi ko siyang ginagamit pang service kasi sinusubukan ko talaga yung atibay niya. Kasi yun, pinalitan ko ng bagong belt, pinakalkal ko yung pulley na mapapanood nyo sa mga susunod kong vlogs. Tapos gaya na to, medyo malayo-layo rin yung biyahe ko ngayon. Nasa 98 kilometers mula sa amin hanggang doon sa Santa Cruz, Laguna. Kaya pagdating sa mga ganyan, ako, inuuna ko yung maintenance. Binibigyan ko muna siya ng change oil, linis pang gilid, ayan, tinatama ko lang muna yung mga yung mga possible na pwede maging issue sa kanya. So okay naman na yung hatak niya, maganda na yung hatak niya. Mabilis naman na niya makuha rin yung 80 to 100. Hindi na siya nahirapan gaya ng dati. Kahit 60 lang yung gusto kong kuhanin, hirap na hirap siya. So nung nakuha ko to, diba sabi ko guys, 14,000 kilometers. Ngayon, nasa 18,937 kilometers na siya sa odometer. Yun na yung natakbo niya in kilometers. So medyo malayo-layo na rin. Sabihin na natin medyo nasubukan na talaga itong RFi na to. Sa history nito sa dating may-ari na ibiyahe niya to ng Abra, ng Mindoro, ng Ilocos, ng mga iba-iba pang probinsya. Pero nung napunta siya sa akin, good na good pa rin naman. Yun nga lang, may napansin lang ako talagang parang medyo napabayaan siya. So yan, medyo manipis na rin yung gulong nung napunta sa akin. Kaya pinalitan ko siya. Nagpalitan ko ng V-rubber na tire sa likod na tubeless, 130 by 70 by 13. Okay na siya, makapit na ulit siya ngayon, tsaka nakakabiyahe na ako. And ito pa isa, yung mga nasira sa kanya, yung mga napalitan na sa kanya, since pumunta sa akin to, medyo maulan yung panahon.
Talagang ano, talagang kapag bumabiyaya ko, walang tigil yung ulan. May mga panahon pa na baha. Yung unang pinagawa ko dito, yung napunta sa akin to, yung TBS tsaka yung map sensor. So meron din akong vlog niyan, separate vlog about dyan. Na ito, hindi ko alam kung nauna tong ma-upload o mauna yon. Basta meron akong vlog about dyan kung paano yung nagiging behavior niya pagka ganon. Sira yung map sensor, sira yung TPS. Makikita nyo dun sa vlog na yon. Next naman na pinalitan ko dito, yung elbow ng pipe kasi masyado nang bakbak ng kalawang yung ano, yung elbow. Kaya pinalitan ko na siya. Next naman na nagiging issue ko dito, nagwiwiggle yung likod. Talagang parang ano, parang pagka magko-corner ka, kapag kahit mag-u-turn ka lang, kahit simpleng liliko ka lang, o kahit gadiretso minsan kasi pag nalubak ka, nararamdaman ko sa kanya, nagwiwiggle yung likod. Akala ko, kailangan ko nang palitan yung engine support bushing kasi medyo tabingi na. Yung pala, normal yun. Normal siya na nakatabingi, normal siya na may space pa kasi para mag-play. Next, yung ginawa ko doon, pinalitan ko yung shock niya. So bago na rin yung shock nito, yung shock na pala ang pasok sa kanya XRM wave shock tsaka smash. Kasi dalawang bilog siya na bushing. Parehas bilog yung both end niya. Unang upgrade na ginawa ko dito, yung top box. Binilang ko siya ng pang ADV 150 na top box bracket, yung Parrot V2. Kaya lang, hindi yun plug and play. Hindi siya plug and play sa RFI, kaya nilagyan muna siya ng additional butas dun sa chassis para support yung mismong bracket. Kasi naka 32 liters ako na top box na ginagamit ko na siya palagi sa service. Natulong din sa akin yung malaking compartment nito. Kasi yung compartment nito, yun na rin mismo yung ginagamit kong toolbox. Tapos next, ayan, yung windshield or yung side mirror na pang NMAX. Kasi yung nakuha ko tong motor na to, naka-bar end. Hindi ko makita yung dinadaanan ko, hindi ko makita yung mga nasa likod ko dahil sa liit ng side mirror. Kaya nagpalit ako sa kanya ng low stem na side mirror with bracket or bracket with side mirror and windshield yan, pang NMAX. Pero yung gamit ko na sa kanya na windshield, yung stock pa rin yung visor. Tapos next, ito na. Siyempre, since tapos na yung mga issue, bibigyan ko na kayo ng review kung siya, kung kamusta ba siya sa long ride, kamusta yung gas consumption niya, kamusta siya sa tibay, tinirik na ba ako na itong motor na to o hindi pa, kamusta siya sa sa handling, kamusta siya sa singitan. Kita nyo, singit ako ng singit, di ba? So ito guys, itong Rossi RFI 175 na to, dati ko pa talaga siyang pangarap na magkaroon ako nito. Subukan ko yung kay Ian, di ba dati? Nung nireview ko yung motor ni Ian na yun, lagi ko na-imagine sa sarili ko na magkakaroon ako ng Rossi RFI 175. Tapos, na-imagine ko, dilaw. Pero hindi ko siya naman talaga parang pinush na magkaroon talaga ako nito. Parang subconsciously lang, parang na-imagine ko yung sarili ko na nagdadrive ako nito. Mayroon ako nitong sarili kong Rossi RFI 175 na relax yung katawan ko habang nagbabiyahe kahit long ride. Malapad yung upuan, malapad yung gulong, malapad yung handlebar, relax na relax gamitin sa long ride. Ini-imagine ko na meron ako noon dati na after isang taon mahigit, eto na siya, nasa harapan ko na siya. Masayang-masaya ako na nagkaroon ako nito. Kasi, ayun nga, bukod sa achievement ko to, talagang nakuha ko siya na pinag-ipunan ko para mabili ko siya, para makuha ko siya. Pinag-ipunan ko para ma-experience ko yung ganitong klaseng motor. Na hanggang ngayon, ito, na-enjoy ko pa rin naman siya. Nag-enjoy talaga ako dito sa motor nito. Kasi malakas umatak. Ang laki ng gas tank, hindi ka mabibitin, hindi rin siya mabigat gamitin given na ang height ko lang 5'2.5" going 5'3". Hindi naman ako masyadong matangkad na tao.
And nakatiptoe nga ako dito sa motor na to eh. Pero magaan siya gamitin. Kahit na may angkas, di naman ako nahihirapan. Kasi pag gusto mo ma-overtake, gusto mo mauna, bigyan mo lang siya ng silinyador, sagad-sagad mo lang, irerekta ka lang agad ng 80, 85, mga ganyan. Tapos ano, yung air cooled niya, di ba marami kasing mga nagsasabi na itong RFI baka araw mag-overheat kagad, wala pang 3 oras na biyahe, mag-overheat kasi air cooled daw, tapos 175cc. Yung iba kasi nadidismaya sila, bakit air cooled? Tapos sabi nila baka daw tumirik, baka daw mag-overheat kagad. Wala, hindi. Ito kasi subok ko na siyang ibiyahe. Meron isang beses na 4 na oras akong bumiyahe, tapos tuloy-tuloy yun. And ito ngayon, ayan, trek na trek yung araw. 2 oras na ako nasa kalsada, pero hanggang ngayon hindi naman siya nag-overheat. Reliable pa rin yung ano niya, yung cooling system niya, kahit sabihin nilang air cooled lang siya at hindi siya liquid cooled kagaya ng mga leading brand ng mga motorcycle, yung mga big 4 brands na nilalabas nila na same category kaya R5. Sa handling, ayan, madali naman siya i-maneuver. Given na mukha siyang malaki, mukha siyang mabigat, pero hindi siya mabigat. Sobrang gaan niyang ibiyahe. Sobrang gaan niyang gamitin, guys. To the point na ano, parang gusto mong matulog kapag nagdadrive. Wag kayo matutulog kapag nagdadrive po siya. Baka pag-gising nyo, sa langit na kayo. Hindi, joke lang. Ayun, sobrang ganda niya. Sobrang sarap ng riding comfort na binibigay sa akin itong RFI na to. Makakatulong talaga siya sa akin, lalo ngayon dito sa ginagawa ko ng home service, di ba? Siyempre may mga lugar na malalayo, may mga lugar na patagtag, may mga lugar na alam mo yun, yung mga ngalay ka kapag kamalit motor mo, hindi gaya na to. Ayan, pwede mong i-stretch yung paa mo kapag gusto mong mag-stretching habang nagbibiyahe, di ba? Never akong tinirig na to kahit nung mga panahon nasira yung TPS nya. Hindi ako tinirik nito. Nagkaroon lang siya ng slight problem. In terms of ano naman, gas consumption and yung mismong gas tank niya. Yung gas tank nito ni RFI, ang full tank ay 9.5 liters. So sa laki ng gas tank na yon, ewan mo lang mabitin ka pa sa long ride. Tapos yung ano nito, yung gas consumption niya sa akin, mga araw na napunta siya sa akin, hanggang ngayon kino-compute ko siya, nag-range lang siya ng 31 to 35 kilometers per liter sa long ride. Sa mga city driving, nasa 31 kilometers per liter, mga ganyan. Pwede na siya, pwede na siya, given na 175cc siya, malaki siyang motor, medyo mataas yung displacement niya, FI na siya, kaya halos parehas lang din naman sa mga sa mga ibang brands yung niya, yung gas consumption niya. Kaya matipid na siya para sa akin. Kumikita na ako, nakakatulong na siya sa hanap buhay, sa ginagawa ko dito. Matipid na siya. Relax riding posture. Talagang ang ganda ng comfort na ibibigay niya sa'yo. Hanggang ngayon nga ito, dalawang oras na ako nakaupo sa motor, pero hindi ko ramdam yung pagod. Naramdaman ko ngayon, nagugutom na ako. Di ba ako kakain ng tanghalian? Alas 12 na. Siguro mamaya kakain ako doon. Pasyal ko muna kayo dito sa Laguna. Tapos yung forma, di ba? Siyempre ito si RFI, talagang siya kumbaga nakakabali ng leeg. Kahit sino napapatingin sa halimbawa nasa stoplight, diba, na red light, meron mapapatingin sa kanya kasi siya, kumbaga pagka nakikita siya ng mga ibang riders na naka ibang motor, talagang mapapalingon sila kasi talagang ang ganda ng forma niya. European style na parang BMW, mga ganyan, yung datingan niya. Tapos yung mga tao magugulat kapag sasabihin ng Rose ito. Kasi ang ganda talaga niya. Quality yung pagkakagawa ng plastic, quality yung pagkakagawa ng... Ang ganda ng stock tires niya. Pinsan ang tatak, kaya talagang makapit na makapit kahit stock tires pa lang. So relax lang. Hindi ako napapagod sa kanyang ibrahe. Kasi smooth na rin yung tunog ng makina niya. Pero overall, ang ganda nito si RFI. Kung magkaroon ka ng chance na makagamit nito
na makapag-test ride or makapag-testing ng ganitong klaseng motor, grab the chance kasi ang ganda. Tsaka kung may pambili ka naman, hindi ka magsisisi dito kasi ang ganda talaga niya. Kasi yan yung itsura niya, di ba? Napaka-pogi. Ito yung pinalit kong shock, ito yung pinalit kong gulong sa kanya. Ayan, kagandahan din sa kanya, may kickstarter siya. Kapag nalobat yung battery, may one last hope ka pa. Ito yun, kickstart natin. Yan, di ba? So yan, nilagyan ko na rin pala siya ng mini driving light. Yan lang din yung mga in-upgrade ko sa kanya. Sobrang ganda na. Tsaka masaya na ako na nagagamit ko siya sa pang-araw-araw, sa mga pang-service. Si AJ Max nga pala ang pangalan niya, sa mga hindi pa nakakaalam. So siya na yung gagamitin natin sa mga long ride. Tapos si AJ, meron tayong project sa kanya in the future na papakita ko sa inyo. Los Baños. Pagas muna tayo. Full tank premium, you know, 6 liters. Yeah, biyahe na ulit. Makakauwi na yan. Hindi pa dapat ako magpapagas, kaya lang kasi baka mamaya wala na doon. Yung 1 bar na yun kanina, nasa 4 liters pa yun. Pero para lang hindi na ako magpagas ulit mamaya pa uwi, isang diretso na lang. Nagpagas na akong full tank. Dati nanghiram lang ako, dati nakikisakay lang ako. Ngayon, ito meron na akong sarili kong Rossi RFI 175. Masaya ako at nagpapasalamat ako sa mga patuloy na sumusuporta sa AJ Tune. Kasi kung hindi dahil naman sa inyo, wala rin ako nito. Wala kami ni AJ nito. At saka sobrang proud ako dun sa motor ko na sa AJ. Kasi kung wala si AJ, hindi nyo akong nakikilala. Hindi nyo makikilala ang AJ Tune. Wala tayong gagawin dito. Hanggang ngayon, nangangapa pa rin tayo sa mga kung anong dapat i-upgrade. Ulitin ko lang ha, hindi ko papalitan sa AJ. Ito ang motor na magiging kapartner ko sa pagbiyahe para hindi ako mahirapan, para hindi ako mapagod masyado. In short, para sa comfort, riding comfort. Tsaka para sa para din maituloy ko yung matagal ko ng project kay AJ. Kasi si AJ, ang gagawin ko sa kanya, siya yung gagawin kong model unit sa shop na itatayo natin. So kapag nagkaroon na tayo ng shop, siya yung naka-display doon. Lahat ng mga pinakamagandang ilalagay para sa Rusigala na motor, ilalagay natin doon. Siya yung dahilan kung bakit meron tayo nitong lahat. Siya yung dahilan kung bakit merong AJ Tune, kung bakit merong AJ Motovlogs. Kaya nakaka-proud yung motor ngayon. Uy, barangay masaya. Dapat masaya tayo dito. So ayun, dito sa barangay masaya, masaya ako ngayon kasi yung pangarap kong motor, eto, na-drive ko na siya. Kagapay ko na siya para ito para naman yung pangalawang pangarap ko, para naman kay AJ, para sa pabawi natin sa lahat ng mga binigay niyang serbisyo sa akin. Hanggang ngayon na nagagamit ko pa rin yun. May mga vlog pa rin kayo na mapapanood na ginagamit ko pa rin sa AJ. Kasi hindi talaga mapapalitan yung legendary.